At kayo po ay merong, alam niyo na, yung sobra kahit papaano, baka po meron kayong 44 million. O hinahatiran kayo ng 50 million sa namali-maleta. Opo, Oo. So, kumbaga, may sukli pa yung inyong isang maletang punong-puno Oo. ng kwarta. Kung kayo ay nag-i-imbak sa inyong bahay ng mali-maleta na may tig 50 million, baka pwedeng tumulong. Tumulong. Oo. Kerosene. Palibasa, hindi nyo nararamdaman. Kasi ang dami yung Palibasa, pera eh. libre kayo sa gasolina. Libre sila? Oo. Meron silang voucher? Anong voucher? Gift Libre kasi certificate? katakot-takot, ninanakaw ninyo. Hoy! Wag ho tayong, sorry po Oo. Wag ho tayong pumayag na ito po ay mababaon na naman sa limot. Otherwise, muli tayong pagnanakawan ng mga walang yang ito. As in, wala na ho talaga silang hiya. Hindi na ho sila nahihiya. Hindi po ba klarong-klaro na po, sila pa mayabang, sila pa galit. Enforcement lang ang kailangan. So kung sa kanila, kasi ang sinasabi ng ibang balita, 20 pesos na inaidagdag sa diesel, sa tansya nitong mga driver natin, 21 pesos. Magmula nung Enero, Yes. ang naipatong na. Parang imposible na rin siyang bumalik doon sa dati. So pag ito, pinayagan ng LTFRB, I think it's going to be, yun na. Diba? Yun na talaga ang magiging presyo ng pamasahe. Kasi yung binabanggit niya kanina na 46 pesos, malabo na mangyari Pero yun. kasi nga yung napakalaking ano kasi niyan doon sa basket ng inflation, yung Yun. pamasahe. Kaya ang gobyerno ho, bago mag-aproba yan, nakatakot-takot muna na paliwanagan. Kasi nga po yan ay bahagi nito pong pagtatantya ng gobyerno sa inflation. Kasi yung inflation na iyan, bagamat siguro po namumuhay itong mga economic managers natin sa ibang planeta, yan po pinagbabasihan din ng mga interest rates ng mga desisyon, etc. etc. Ano ho? Yung inflation na issue na yan, ang malaking bagay po yung pamasahe nga kasi. Pero ito nga po ang hindi natin maitatanggi, itong presyo po ng petrolyo, pataas ng pataas. At noon, nakailan na ho kaming panayam dyan sa mga mambabatas, nangangako ng review sa all the regulation law, puro lang po bolang aming inabot. Puro pangako, yun din ang banggit niya. Nalala mo, si Stella Kimbo. Noong una po, nangako din. Pagbalik ng sesyon, pag-uusapan nila, ala din. Kasi nga, hindi natin talaga maintindihan, di ba? Although kapag ikay nagkaroon ng panayam sa taga-DOE, mawalang galang lang sa aking kababayan, na si Attorney Rino Abad, CPA lawyer yan, nahirap lang intindihin. Ano ba, siguro kailangan natin ng talaga namang paghaharap, lalantad nitong mismong datos. Yung transparency. Kung magkano mo inangkat, magkano mo binili, yung pong sinasabi na unbundled na po na usapin sa presyuhan ng per liter. Kasi nga, hindi mo na maintindihan bakit ang petrolyo, basic, ang kanyang, kumbaga, ang crude oil, basic ko naman po pinanggagalingan yan Sabi ho ng mga eksperto Pero dati-rati po kasi kapag nag-uumento, hindi po diesel, kerosene, hindi Patong po across the board. Pero ngayon, iba-iba. Iba ang gas, iba ang diesel, at iba ang gasolina. Ngayon, ang average nito, mga kapatid, kung ang pinag-uusapan natin dito ay hindi po yung mga mamahaling uri ng petrolyo girl, no? Gaya po nitong mga, di ba may mga promo sila dyan, yung mga sinasabi po na may mga discount. May mga may mga promo sila sa kanila pong advertising, may mga binabanggit na mga elemento, may dagdag doon sa kanila, parang sa Petron. 'Di ba? Ang kanilang pinakamahal ay Blaze. 'Di ba? Euro 6 o something, mga ganun sila sinasabi. Kaya mas mahal siya kasi mas malinis, etc. Pero pag pinag-usapan po natin ngayon ng basic, mas mahal pa po, saan ka naman nakakita? Dati-rate, mas mahal ang gasolina sa diesel.
Kasi po ang diesel is mas marumi na fuel. Correct. Pero ngayon lumalabas po na either kapareho lang po yung presyo ng gasolina o mas mahal pa yung diesel. Parang nabaliktad na ang mundo. Kaya ang atin dito, yung paliwanag kung paano nyo ba kinekwenta ito. Ba't ka humanto sa 270? Tapos 170 sa piso. Ano yan, ruleta? Depende, no? Paikuti na lang nila. Ano O, yan, pare, kung magkano ang tignan gising natin. nitong mga may-ari ng kumpanya ng langis? Tapos kanina doon sa balita din natin, ang sinasabi, may oversupply ng langis, itong OPEC Plus. Kaya hindi ko rin maintindihan kung ba't ang taas ng presyo ng langis natin Ano kung may yan? oversupply sila Diba? noon. Diba ang lokohan? Magtatawagan tayo. Ako si Company A, ikaw si Company B. Oh. Mare, good morning. Uy, pare, kumusta? Oo. Ito, medyo kulang ako sa tulog eh. Oh. Ano ba tingin mo? Magkano ipapatong natin ngayon? Ay, medyo... Mukhang busy naman sila sa flood control. Gusto mo dos? Dos. Baka di naman tayo masyadong mapansin. Masyadong- Dos tayo. Mababa Lagyan mo sa'yo ng yun? butal. Sige, parang 2.70. Gusto mo? Gawin mo ng 2.70 na butal. lang? Sige, Oo. 190. Sa bagay, no, nakaraang linggo, hindi naman Pero umabot ng next dos week, eh. next week, dadagan mo ng piso. Hindi, magbawas tayo next week. Napag-uusapan na tayo eh. Kasi dos na yung itataas natin. Bawasan ngayon. natin 10 Bawasan natin. centimos. Masyado malaki. Oo, masyado malaki yung G's. 5 lang. 5 centimos. Oo. Sige. Okay, Oh. sige. Tawagan mo si DOE. Hindi. Hindi naman siguro. Ikaw talaga. Tawagan mo si DOE. ano sabi mo, yung regulator dito sa Pilipinas, siya ang regulated. Amen. Dito Amen. lang. #only in the Philippines. Amen. Ang regulator po natin ay nire-regulate ng mga private Diba? firms. O kayong mga proponents kayo. Anak Teka kayo lang ng ha. po. Teka lang, baka naman Oh. yung mga proponents natin nakikinig. Mahilig Ito. naman kayo magpabida. Okay, Eto na. Oh. Ito ang Ba't panahon ba't nyo para uunahin mo magpabida. itong Dolomite? Ha? Kasi nga, kailangan nga daw malaman kung yung pagbabaha dyan sa Ermita Unahin at nyo sa ito. Malate, Oil ang deregulation cause law. ay Pero- Dolomite. Pero dali lang ha. Baka naman shakedown ang gawin ninyo. Wow, shake down. Di ba? Oo, eto na naman sila, di ba? Ang dami niyan. Magpapatawag ng ganito, investigasyon, sine-shakedown lang. Pag nagkadelehensyahan na, tahimik na sila. Maghihiring sila isang beses lang. Yung pala ang shake down. Yes. Pero total naman ang ating mga mambabatas ay iniisip ang kapakanan ng bayan. Baka naman pwede namang ito naman, dito naman kayo magkomento Sa kabuang pagtaas ngayong taon mga kapatid, kumapit po kayo, 18.20 para sa gasolina, 21.85 for diesel at 8.65 for kerosene. Palibasa, hindi nyo nararamdaman. Kasi ang dami yung Palibasa, pera libre kayo sa gasolina. Libre sila? Oo. Meron silang voucher? Anong voucher? Gift Libre certificate? Kasi katakot-takot, ninanakaw ninyo. Nanyo. Hoy! Yan lang ang ganti Init natin ang sa mga... ulo. Samantalang- Sa mga anak... Alam mo pag ginagawa ng iba? Ano? Kasi di naman lahat na may pribadong kotse, may pera talaga. Yung iba para makatipid, meron ako mga alam, di na nga nagbubukas ng aircon. Totoo lang para makatipid. Wala namang binigay problema. ng aircon? Wala namang problema. Di ba? Ayun, Diba? si Mitch Itong daw, mga- Si Mitch yung hulugan niyang kotse. Kasi nga, mataas daw Kaya ang... pala pag dumarating, namamantika. Yun na nga. Wala walang choice. Kaya pala pag dumarating dito, minsan napapansin ko, pawis na pawis. Yan ang middle class. Siyempre, kaya naman kumuha ng sasakyan ng pangit nga kasi ng dito, di ba? Pangit mag-commute. Sige. Oh. Anyway, ba't ba tayo napunta dyan? Dahil Dahil kay nga, Ka-Obet dahil sa Martin. Dolomite. Char! Si Ka-Obet Martin, lagi sinasabi niya, review nito pong oil deregulation law na ito. Gumawa na po tayo ng think about it dyan. Hindi po ba? Yung windfall na nangyayari. Bumili ka ng mura, tapos papatungan mo ng 3 piso. Di ka kaya logi doon? So paano mo ngayon makikwenta na sa bandang dulo po, hindi labis-labis yung windfall na nakukuha niya? Ang laki nito, halos 3 piso. Magkano mo binili itong stock mo na to? Hindi ba? Yung paliwanag kailangan mo nito talaga ng mga eksperto na maghaharap po ng mga datos, and then meron po mga eksperto rin na magsusuri nito kasi po may panawagan na po nung una pa na i-unbundle natin yan na magkaalaman tayo.
Hindi Ikaw po naman, ba? para ka namang bago ng bago sa, Well, anyway, dito sa sa Pilipinas. bagay, Alam mo naman dito, magpapasa sila ng batas, ipapangako para sa consumer, dulo-dulo, hindi naman talaga para sa atin. di ba yun ang Oh. yun ang pangako. Puro Doon pangako. sa explanatory note ng oil deregulation Anong law na pangako yan. nun? Yung downstream oil deregulation law na Ano daw yan. ang pangako? Ang pangako niyan, magmumura ang presyo ng gasolina kasi magkakaroon ng kompetisyon para din sa ipira sa usapin ng kuryente. Nagmura ba? Hindi. Oh. Gusto ko sila murahin. Kaya yung sa internet natin na ang Sige. pangako din, naalala mo yun? Ito, naipasa na. Yung sa internet, Oo. hindi na ako Mas umaasa. bibilis daw po. Bibilis, mas mumura. Hindi tayo sure dyan. Sige. Kung saan tayo napupunta O rito. sige, happy birthday na lang ulit kay Mama Emma Ocaña. Tsaka kay Jojo Jojo Cuartelon. Uy, Kasamahan Jojo. natin dito. Jojo, Jojo. huy, birthday Happy mo. birthday, Jojo. Sige, Tatay-tahimik Jojo, patubig ka naman. yun na lang tayo. Hoy, eto Yun na lang maganda. tayo. Hello. Si Jojo Blessing nagpa-banana na po queue. yan. Nagpa-banana queue yan. Makainom ka ng libreng tubig. Sa ngayon, blessing na po yan. Sige, Sobra. Jojo. Sige, magpaulang ka ng tubig dyan. Nagpaturo na si Jojo. Oo. Ay, Di nako. bale. May turon. Nagpaturon si Jojo. Alam mo, dati may balita. Yung turon ng mga congressman. Naalala niyo yun? Bakit? Hindi, dati yung meriendan turon. Mahal? Oo. Kano? That time, sino bang speaker nun? Si Mitra, naalala ko. Sino speaker nun? Turon, controversy. Bakit? That time kasi yung turon, 20 pesos. Ha? Dati yun ha. Oo. Ilang dekada na yun. Oo. Naalala ko yan, pati nga yung Japanese restaurant, kapag nagmi-meeting sila, si Congressman, sumalangit nawa, Congressman Diaz ng Sambales. Oo. Ang Nagme-meeting sila. laki ding skandalo kasi nga, Ano daw? lahat ng mga meeting ng komite doon sa Japanese Ba, restaurant. sarap ng kain nila. Anong restaurant to? Sa dulo ng Oo. dila ako eh. Oo. Ang- Pag ako nagbanggit, baka hindi doon. anong Japan? Oo. Jarius, tulungan mo nga ako, Jarius. Kuya Jarius, anong Oo, Japanese restaurant? Anong restaurant yun? Magme-meeting lang kayo, pa-resto-restaurant pa kayo. Hindi na lang kayo magkanya-kanyang Anong baon. restaurant yun dyan? Dati ko pa sinasabi, kung talagang gusto nyo makatipid dyan magkanya-kanyang baon na lang kayo. Ba't kailangan sagot namin? Anong restaurant yun? Nalimutan ko na. Sige, magbe-break muna tayo. O sige, baka maalala mo mamaya pagbalik. Maalala mo yan. Anong restaurant yun? Japanese restaurant? Oo. Di malaking eskandalo dahil... Kasi nga, lumabas, Oo. na yung refund doon sa mga charge sa Kongreso. Oh. Ba? Sarap talaga ng buhay. Nalimutan Pwede ko yung pala restaurant yun. na Ayan, yun baka may nag-text siya sa'yo ng restaurant. Tignan mo nga. Oo. Yun. Oo. Ay, Puro sato! Ayun, ang galing ni Lord. Ano? Puro sato. Puro sa. Ito, Saan yan? kwento ko lang Meron ito, pa yan? Meron pa yan Hindi, dito? kwento ko lang Sige, ito. kwento mo. Anong taon yan? Mga 30 years ago. Puro sato. Sige. Ngayon, sumalangit nawa. Ito na naman eh. Kasama ko si Corina Sanchez doon sa aming programa sa DCMM. So na-interview namin yung mambabatas. Ang issue nun yung puro sato. Oo, yung Japanese. Oo. So, kayo dyan, sa media, yan, yung mga kolumnista, mga puro kayo banggit ng Furusato na yan, na restaurant na yan, sabi ng ganun. So, nagtanong ngayon si Corina, kasi po, ito hong sa Furusato, ayan, binanggit mo na naman yung Furusato. Alam mo, sabi ni Corina, Ano sabi ni Corina? ang ganon, Furusato. Iconic talaga kayong dalawa. San Lalo. Si Corina Sanchez lang makakagawa Hindi, nun. Furusato. Ayan, Furusato. Sana may YouTube video yon. Sa Hindi nga, DCMM yon. ewan ko, naalala Tatanong ko pa kay niya. Madam Corina ha. Hindi ko makakalimutan Oo. yan. Anyway, sige po. Diyan po lamang kayo. Lakas ang tawa nito. Bayaran mo ako. Hello. Santo Rich, Cebu City po. Mukhang matindi po ang pinsalang iniwan. At ngayon po ay sinasabi nga na ang baha dito ho ay mukhang isa po sa mga pinakamatindi
Oo, napinsala po na iniwan ng matindihong pagbuhos ng ulan hatid nito pong bagyo na si Tino. Maya-maya po ng kaunti, hopefully po ay atin na silang makuha para po magbigay sa atin ng ulat at sana nga din po maging mabilis ang tugon dito ng ating pong mga re-responde. Lalo na po doon sa mga lugar daw po na hindi na nga madaanan dahil sa dami po ng mga debris na inanod ng matinding pagbabaha dyan po sa Cebu City. Okay, samantala po naman, naalala ko din, at that time si Dong Puno, sumalangan na rin po ang kanyang kaluluwa, kolumnista siya ng Philippine Star, si Dong Puno. Dati rin naming boss no, sa ABS-CBN News, naging ano rin yan news director. Si Dong Puno ay inappoint bilang press secretary. Naalala ko, press secretary. Ngayon, Ramos time ito. Yes, press secretary. Miyembro ng Commission on Appointments, yung congressman. naging issue din yun sa kanyang confirmation at kinumpran siya. Ikaw sa kapa. Lagi mong binabanggit sa column mo itong puro sato. The iconic. Bukas pa ba yun? Bukas pa? Hindi ko alam. Saan ba yan? Saan yung Furusato? Marami yatang branches yan. Marami silang branches. Anyway, sige po. So, baka lang po meron kayo diyang natitirang barya no, sa mga paghahatid sa inyo ng mali-maletang pera. 45 million lang naman itong floor price nitong Rolls Royce ni Sarah. Sarap. 45,314,391. Color black po ito, 2023 model. Well, kung may pera ako na ganyan, bibiling ko yan kung lumilipad yan sa traffic. Yung ganyang kamahal. Ngayon, baka din po meron kayo diyang natitira na barya-barya. Hango din po sa ipinaghahatid sa inyo ng mga pera na galing po sa perang pinaghirapan ng bayan, yung Bentley Bentayga. 17 million lang naman po ito ang kanyang floor price. Okay. Ngayon po kasing November 17, 10 a.m., yung pong auction ng customs dito po sa Rolls-Royce, Lincoln Navigator, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz po, ito yung mga box type na mga AMG, Toyota Sequoia, Toyota Tundra, Mercedes-Benz, etc. sa auction po ng customs. So ibebenta na po daw nila ito at wala na daw sa gabal. Ang akin lang pong pagtansya dito mga kapatid, mukha pong maluluma na lang ito at masisira, hindi pa mahuhuli smuggler nito. Sa bagay. Ano? Pupusta ka? Hindi. Sure ako na yan ang mangyayari. Hindi ako pupusta. Ba't ako pupusta kung alam kong talo ako? Ano na nangyari doon sa nauna? Nung tawag doon sa luxury car na yon, ay nanghingi tayo ng update, wala na ring update. Opo. Ano nga yun? Malamang po, mapupudpud na po mga gulong nito. Masisira na po ito kung sakasakali pong bibilhin itong mga magnanakaw pa rin sa gobyerno. Pero yung po mga smuggler nito, yung mga nasa likod ng Prebel na yan, makapag-i-import pa rin po, makapag-i-smuggle pa rin po ng mga sasakyan. Doubt it? No doubt. No doubt. Hindi po ba? Kasi Walang magkakalimutan question na naman po tayo. Sigurado. At sigurado, lahat po ng mga i-smuggle, itong mga taong ito, maipaparehistro pa rin po sa LTO. Sigurado. Di po ba? Hindi na bago yun. Kasi itong lahat ito, na-irehistro ito eh. Lahat ito mga kapatid, May papel. Lahat ito may plate number ito eh. Hindi po ba? Yun po ang malamang na mangyari dito. Maliban na lamang kung magpapakitang gilas si Commissioner Ariel Nepomuceno. Na iba siya. Oo. Yun naman ang gusto rin ginagawa nila dyan. Nililinis na nga daw nila yung customs. Pero meron pala tayong update. Ito na, unahin Andiyan na ba natin. siya? Ito po yung napaka-importanting report.
True FM Live Report. Maya-maya po lamang nagkaunti kapag atin nakakonta po ang ating pong reporter dyan po naman sa Cebu City. Balikan ko lang, kung magpapakitang gilas din itong bagong LTO chief Uy, na si, yung nakausap natin ito nakaraan. ano pangalan niya? Oo, anong pangalan nito ni Sir? Nakausap natin yan ito nakaraan eh. Mm. Oo, yung bago dito sa LTO. Sino nga ito? Assistant Secretary LTO Chief. Oo. Sino nga ito? Oo, kasi papalit-palit tayo eh. Opo. Lakanilaw. Yan, Lakanilaw. Okay, sige. Maliban na lamang po kung siya mag-aastang, pareho lang po ni Vigor Mendoza. Na ganun din, di ba? Dinribble din po tayo. Kesyo, yung mga sangkot, sinuspin din, di pala na-promote pa niya. Okay, anyway, Marcos Lakanilaw. Yan po ang ating hamon sa DOTR. Maliban na lamang din kung binobola tayo ni Acting Secretary. Yung boss ni Maricar Bautista. Oh. Ano Si pangalan nun? Kabanoy. Yun ang gusto niya itawag sa kanya, si Kabanoy. Kabanoy na lang daw itawag Lopez. natin sa kanya. Oo. Di ba? Ang ating acting DOTR Secretary. DOTR Secretary. Oo. Kasi talaga ho mga kapatid, walang tigil ito. Hindi matitigil itong kabulastagan na ito, itong pagnanakaw ng mga proponents na ito, itong mga taga-DPWH, itong mga taga-LTO, taga-customs, hanggat walang nakukulong. Anak ka ng po! And yes, Ted Filon, wala pa rin namang nakukulong. Oo. Wala pa rin po mga kapatid. Wala. Oh. Wala pong madadala dito. Oo. Puro lang ito adlib, puro lang ito optics. Pa-PR. Di po ba? O patida. Alamin natin yung iba pang update dyan. Pero sinusubukan nga nilang pasukin kanina itong Villa del Rio dyan sa Barangay Bakayan. Pero medyo mataas yung tubig. Kaya hindi sila tumuloy. Yun ang Umapaw sinasabi po yung niya. tubig, yung Butuanon River. Opo, kasi nga din po yung volume ng ulan na ibinabagsak nitong si Tino dito po sa lungsod ng Cebu. Kaya ito ho, again, itong mga nangyayaring ito, please, ay pagpapatanim po sa ating isipan na wag ho nating lubayan ito pong ginagawang pagnanakaw nila sa pera ng bayan, partikular po itong mga proyektong ito. Opo, na may kaugnayan sa mga flood control projects at ilang pang infrastruktura na sana nga po ay nakakatulong sa atin sa panahon ng kalamidad. Huwag nating kakaligtaan ito. Please, do not forget. Never forget. Never again. Never again, never forget. And wag ho tayong, sorry po oo. Wag ho tayong pumayag na ito po ay mababaon na naman sa limot. Otherwise, muli tayong pagnanakawan ng mga walang yang ito. As in, wala na ho talaga silang hiya. Hindi na ho sila nahihiya. Hindi po ba klarong-klaro na po, sila pa mayabang, sila pa galit. Anak ka ng po! Sir! The people! Sir. Mula po ng Enero hanggang itong today, ang inabot na po na dagdag na presyo per liter sa ating pong gasolina, particularly po diesel actually, ay halos 20 pesos na. Ganun po kalaki nang iniumento sa presyo ng petrolyo. Meron silang petisyon para sa karagdagang pong pamasahe at ilang alamin. Actually, tukoy naman na nila kung saan-saan ito dumaan na mga port, and also yung pong binabanggit na maaari pong malaman kung sino ang mga gumamit nung pong computer para po makapagpalabas ito ng supposed to be po ay mga informasyon na kakailanganin para mairehistro. Ang hamon lang dito, kailan ito ilalabas ng aduana, ng customs. Kasi kumbaga pag dito ho natumbok natin ang mga responsable dito, alangan naman siya lang mag-isa. Di ba? Kasi po parang sa LTO. Sa LTO ho pala, ang nangyayari ho yung pagpaparehistro ng mga smuggled sa pamamagitan po ng central office. Yung central office ang nagbibigay ng go signal para doon sa NCR. Hindi gagalaw yung NCR nang walang imprimatur, walang basbas nang nakakataas. So for the longest time, girl, ito pong mga palusot na ito na mga smuggled ay namamayagpag kasi
may nakikinabang sa itaas. So kaya po naman yung pong mga sinasabing taga-NCR, kunwari daw ho ay sinuspend, kunwari daw po ay kinasuhan, hindi nangyari yon. Pinalamig lang yung kaso. Yung pang isa nga ay gusto pang i-promote, natigil lang po yung promotion. Ganon, girl. Ganon? So dito ho sa customs ngayon, magkakaalaman din tayo kasi hindi naman po magpapasok ng gantong mga high-end na mga auto yan nang wala din pong basbas sa itaas. Hindi ba? Sino-sino itong mga nandito ho sa magpoproseso niyan lamang na alam nila, nakabisado ito ng mga nakakataas sa amin. Memorize na po nila ito. Sa matter of fact, yung mga nakakataas na yan, nagkanya-kanya rin po ng pasok. At may mga garahe din. Ngayon, ng mga high-end na mga auto, pati nga helicopter. Hindi ba? Kaya kung talagang gusto mong maglinis sa panahong ito, purgahin nyo pati yan. Yung aduana at itong DOTR LTO na magkaalaman tayo. Yung nga lang, baka ho lahat ng ito ay optics lang. Yun lang. Yun ang mahirap doon. So, medyo nega na tayo dyan. Hindi na tayo aasa na may mababago. Ganun ba yun? Mabuti kung nasa posisyon ka. Wala. Nasa poder ka. Oo, wala. Mahirap yan. Mahirap umasa dyan. Mahirap dyan. O yung mga nasa poder, nagkukuntsabahan sila. Nagkukuntsabahan ba kayo? Yan naman ay tanong lang, mga kapatid. Pero notorious din talaga kasi ang customs ever since, hindi ba? Hindi lang naman yung DPWH. Nangangako naman si Commissioner Ariel Nepomuceno. Even naman siya aminado. Nung nakausap natin siya, kahit siya aminado, matindi daw talaga ang linis na kailangan gawin dun sa ahensya. Di ba nung pag-upo niya, meron siyang memo na nilabas? Naalala mo yon? Oo, para dun sa kanilang mga kawani. Na broker pala. Yes, na bawal na maging broker itong mga custom officials. Pero to be fair, bigyan pa rin po natin ng pagkakataon. Yeah, kasi to change things, of course. Ilang buwan na ba? Opo. Kasi po, in fairness po naman mga kapatid, hindi pa naman po siya nakakakalahating buwan dyan sa customs. So bigyan pa ho natin ng pagkakataon. Ito po lamang ating sinasabi, paalala lang ho sa kanya na nagbamasid tayo. Yes, Commissioner. Nagbabantay po kami at aantabay sa mga LTO, pagbabago. pati sa LTO. At sa LTO din. Kasi taga-LTO rin nangako, di ba? Oo. Na hindi pwede yan. Na lilinisin din niya itong LTO na ito. Dito sa mga smuggler na ito. Ang ibang pamilya nasa loob na po ng drainage canal. Dahil po dito pa rin sa Bagyong Tino. Mahirap magtago sa drainage kung diyan dadaan ng tubig. Ang problema pa, may kasamang 3-month-old baby. Mukha yatang ito, baka ito ay mga culvert na hindi ginamit, no? Doon sila nag-shelter. Hindi ito drainage canal kasi kung canal, dadaan dyan yung tubig. Malamang po ito po yung mga culvert na mga materyales na hindi pa po ginagamit para doon sa mga drainage system po dyan sa Dinagat Island. Okay? Lahat po ngayon ng mga rescuers daw po sa Cebu City ay abala. Kaya hindi ho sila maaaring gambalain para po sa mga update na unawaan po natin yan. Kasi nga sa visuals na ating nakikita ngayon, kalunos-lunos po ang nangyayari dito po sa lungsod na ito. Baha, binaha, yan po ay palatandaan at leksyon na wag nating kakaligtaan, kalilimutan. Ito pong skandalo ng korupsyon na ito. Wag ho nating kalimutan ang mga proponents nito. Ang siya pong may pasimuno nito, ang mga nagpopondo ng mga proyekto na hindi naman po talaga ginagawa, bagkus ay pinagkakakitaan lamang nila. Wag nating kalimutan, never forget. Right. So, sa Dinagat daw po, hindi na makontak kayo na po. Oo nga. Sana ho naman hindi po kasi kagabi hindi nasira ang kanila pong komunikasyon doon. Yun nga. Sa kagabi kasi, no, nagmo-monitor tayo ng balita, ang sinasabi ng Pag-asa, dyan nga daw po ang landfall sa Dinagat Islands nitong si Bagyong Tino. Pupunta po yan, pahilagang bahagi ng Palawan bago po siya lumabas ng West Philippine Sea. Inaasahan po natin ang paglabas niyan bukas ng umaga, November 5, either umaga or hapon. Yun ang sinasabi ng Pag-asa. Depende na lang po kung magbabago ang tahak nitong si Bagyong Tino. Pero we're hoping na maayos po yung sitwasyon ng mga kapatid natin dyan sa Dinagat Islands. Sana nga po, hindi ganun kalaki ang pinsalang iniwan nitong si Tino. Bagamat dyan po sa southern part ng Cebu,
maging Cebu City daw po ay nakakaranas ng malalakas na mga pag-ulan. Alright, samantala po naman kung sakasakali lang po, no, at kayo po ay merong, alam niyo na, yung sobra kahit papaano, baka po meron kayong 44 million. O hinahatiran kayo ng 50 million sa namali-maleta. Opo, Oo. So kumbaga, may sukli pa yung inyong isang maletang punong-puno ng kwarta. Kung kayo ay nag-iimbak sa inyong bahay ng mali-maleta na may tig 50 million, baka pwedeng tumulong. Tumulong. Oo. Ano bang gusto mo sabihin? So hearty-hearty, ha? I know. I look like a Nepo wife. Thank you so much. This look is sponsored by the kasi- taxpayers. Bagay na bagay. Kasi, kasi ako, kabalin. Kaya actually, arty-arty. Arty-arty ko kasi. Kayo talaga. Naging Pero let me just hearty-heart. clarify to all the taxpayers watching, wow. ito pong look na ito ay sponsored all by myself. Hindi po All ito by galing myself. sa kaban ng bayan. In fact, Look at how about your ring? my high waist? No, your ring. Where? I don't have a ring. You took it off? Oh! You're ashamed, Oh, ikaw. You're Hindi kasi ashamed, alam mo na baka mamaya pag-usapan You're tayo. so cheesy Alam mo na, talaga. rumor has it. Ang totoong rumor, alam mo kung ano, nag-remind na naman ang bayaran ng tax, November 15, Okay. magbabayad tayo ulit. Ganon? Oo, nakalimutan mo na, baby. Oo, nakita ko yung babayaran ko ulit. Sabi ko, wow, last month nagbayad ngayon. Okay, para sa bayan. Yun na lang ang nasabi ko. Sabi ko, wala na yung bababayan? Ay, wala po yan talaga yon. Okay, para sa bayan.